Okay, so bago tayo magpasimula, tayo muna po ay manalangin sa Diyos. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay dumudulog sa inyo sa hapon ito upang hingin na pagpalain mo Lord ang iyong mga salita. Hindi namin ang kapangyarihan ng iyong salita at bisa ng iyong mga salita. Hindi namin Lord ang authority mo na ibigay mo sa amin sa hapon ito. Hindi namin na pagpalain mo kami lahat. Salamat po sa buhay na bigay mo sa amin. Pagpalain mo rin po ang YouTube, ang Facebook, ang tagapanood, tagapakinig sa hapong ito. Hindi ko lang na magpagaling ka, maghimala, magpalaya, Panginoon. Hindi namin ang revival, Panginoon, sa aming paglilingkod. Salamat po. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. So, napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Napakahalaga po ng pagtitipong ito. Ito po yung ebidensya ng pag-ibig natin sa Panginoon. Yung ating paglilingkod, ito po yung ebidensya ng ating pag-ibig sa Panginoon. Yung ating pagsamba, ito po yung ebidensya ng ating pag-ibig sa Panginoon. Sabi nga sa Marcos chapter 12, verse 29, 30, 31, na ibigay natin ang ating Panginoon ng buong puso, ibigay natin siya ng buong kaluluwa, ibigay natin siya ng buong pag-iisip, ibigay natin siya ng buong lakas. Puro buo, walang 1/4, walang kalahati, puro buo. Kaya ang pag-ibig sa Panginoon ay merong ebidensya. Yung pagsamba natin sa Panginoon, isa yan sa ebidensya na mahal natin si Lord. Iniibig natin si Lord. Yung ating paglilingkod sa Kanya, isang ebidensya yan na iniibig natin ang Panginoon. Amen. Yung ating mga pagbibigay sa gawain ng Diyos, isa yan sa ebidensya na iniibig natin si Lord. Yung pagmamahal natin sa bahay na Panginoon, isa yan sa ebidensya na iniibig natin si Lord. Amen po ba? Kaya ang pag-ibig sa Panginoon, mayroong ebidensya. Makikita dapat sa atin. Bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, nakikita yan sa atin. Amen. So dito sa Mateo chapter 16, verse 21. Mateo 16, verse 21. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan at mga punong pare at mga tagapagtulong kutsan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. So ito yung propesya ng Lord na talagang totoo. Na ipinalam niya sa kanya mga alagad. Na sabi niya, na kailangan siyang magtungo sa Jerusalem at magdanas siya ng maraming hirap. Sa kamay ng mga pinuno ng bayan, sa kamay ng mga punong pari, sa kamay ng mga tagapagtulong, sila po kasi nagpapatay sa Panginoon. Amen. Kaya yung hirap na yun, bakit ba naghirap si Kristo? Para po yun sa atin. Siya po ay tumubos ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Siya po yung tumubos ng ating mga kasalanan. Napako sa cross, namatay sa cross para tubusin ang ating kasalanan. Naghirap po siya. Kasi wala pong kayang tumubos ang ating mga kasalanan maliban sa Diyos na nagkatawang tao. Wala pa kayo na Diyos si Kristo? Yung pinatay lang naman po sa kanya, yung kanyang physical. Yung kanyang spiritual na buhay, hindi naman po namatay. Amen. Hindi po kayang patayin yung kanyang spiritual na buhay. So, yung kanyang physical lamang po yung pinatay. Kasi nagkatawang tao nga po siya. Yun po yung naghirap para matubos yung ating mga kasalanan. At yung kanyang muling pagkabuhay naman napakahalaga din yun. Kasi ang kanyang muling pagkabuhay, ito yung pagtatagumpay niya mula sa mga patay. Binuhay siya ng Diyos para tayo din naman ay bigyan ng pag-asa. Kasi lahat ng mananampalataya, mamatay man tayo, ay may muli din ng pagkabuhay. Kasi ang ating Panginoon ay binuhay, kaya tayo din naman ay mabubuhay. Amen. Lahat tayo umaasa na tayo muling bubuhayin sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa muling pagkabuhay ng mga patay, tayo umaasa. Ito yung dahilan kung bakit tayo nakipaglaban, bakit tayo nakipagbaka sa buhay nito. Amen po ba? Kahit may sakripisyo, may pagtiis, sumisikap tayo na makasunod sa Panginoon. Kasi umaasa din tayo na tayo man din ay bubuhayin ng Panginoon pagdating ng takdang parang. Tayong lahat mamamatay. Pero hindi nagtapos sa kamatayan physical, mayroon pang pagkabuhay sa ating espiritual na buhay. Kaya yung pagsunod at salud, ito yung pag-asa natin. Na
kung paano natin kinikilala pa yun, kikilalanin din niya tayo pagdating ng takdang panahon. Amen po ba? Amen. Yung ating paglilingkod, mahalaga yan. Yung ating pagsamba, mahalaga yan. Yung ating mga ginagawa ngayon, yung ating pagtitipon, napakahalaga yan. Kasi yan ay pagpakita ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Mahalaga yan. Kaya huwag niyong baliwalain. So, pinaalam niya sa kanyang mga alagad. Ang unang mga nakaalam ng kanyang dadanasin doon sa kamay ng mga pinunong bayan, mga punong pari, mga tagapagtungkol ay ang kanyang mga alagad. So, yung mga alagad din yung kasama niya lagi sa pagmiministeryo, pangangaral ng salita ng Diyos, pagpagaling sa may mga sakit, paggawa ng mga himala, pagpapalaya sa mga tao sa pagkagapos ng sumpa, pagkagapos ng kasalan, pinalaya niya ang mga tao noong panahon niya. Hanggang ngayon, ay ginagawa pa rin niya ito. Kaya lang, sa pamagitan na ng kanyang mga lingkod. Amen po ba? Sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, tayo lalaya, tayo gagaling, tayo makaras ng mahimala kapag tayo sumampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. Mayroon pa rin kalayaan kapag tayo sumampalataya kay Kristo. At sinisikap natin makahiwalay sa kasalanan. Tayo makalaya sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Kaya ang pakikinig ay mahalaga. Ang pakikinig, diyan nag-uumpisa ang pananampalataya sa pakikinig. Sa pangangaral tungkol kay Kristo, diyan nag-uumpisa ang pananampalataya. Kasi pag nakipakinig tayo, tumutubo ang pananampalataya sa ating puso, sa ating isip. Amen po ba? Yung ating paniniwala sa mga salita ng Diyos ay mahalaga. Importante yan na yung bukas ang ating tainga sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Amen. Doon tayo lumalago. Doon tayo tumitibay kapag tayo nakikinig at tama yung ating pagkinig sa mga salita ng Diyos. Amen. Kaya, yung paghihirap niya yung para yun sa atin. Kasi walang tao makagawa ng kanyang paghihirap, kundi si Kristo lamang. Walang tao na makagawa ng pagtubos sa kasalanan ng kapwa-tao, maliban sa Diyos natin na nagkatawang tao para tubusin ang ating mga kasalanan. Kasi, yung sabi sa Roma 3:23, lahat ng tao ay makasalanan. Walang matuwid na tao. Wala kahit isa. Amen. Sino magkasala? Si Adan at Eva, lahat ay na-impluwensya ng kasalanan. At pumasok ang kasalanan na sa libutan dahil sa kasalanan nila. At na-impluwensya tayo lahat. Kahit ang bata hindi mo turuan magkasala, alam niya, gagawa ng kasalanan niya. Kasi ang kasalanan ay namana na yan ng tao. Amen. Pansin nyo, kahit hindi mo turuan magkasala ang bata, natututong magmura. Natututong magkasala. Kasi namana yung kasalanan na yan. Kaya malibang may pagtanggap, may panampalataya kay Kristo, saka yan mawala. Magkaroon ka ng kontrol sa sarili mo. Amen po ba? Amen. At sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Anong kamatayan ang tinutukoy doon? Dalawang kamatayan. Physical. Pag namatay ang tao sa physical, hindi na tapos. May spiritual pa kamatayan. Ito yung pananagutan natin sa Diyos. Ito na kapag hindi tayo nagsisi sa ating kasalanan, ay maimperno tayo. Kaya mahalaga yung repentance. Mahalaga yung pagsisisi. Pag-amin na ikaw ay makasalanan para mapatawad ka sa iyong kasalanan. Amin po ba? Ang kabayaran doon ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang physical at kamatayang spiritual. Kasi dahil sa kasalanan kaya ang tao na mamatay. Dati, nung si Adan at Eva, hindi pa sila kasalanan, hindi sila na mamatay. Wala silang kamatayan. Mabubuhay sila ng mahabang panahon. Yan ang magkasala sila. Dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Pagkat lahat ay nagkasala. Sabi ng Biblia. Kaya, para makaiwas tayo sa kabayaran ng ating mga sin, ibig sabihin ng sin, kasalanan, para makaiwas tayo doon, dapat may pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Amen. Mahalaga yung repentance, mahalaga yung pagsisisi para makaiwas tayo sa parusa ng Panginoon. Kasi pag hindi mo pinagsisihan ng iyong kasalanan, hahanto ka sa pagpaparusa ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi ka makakaligtas sa parusa ng Diyos kapag hindi ka nag-repent o hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan. Amen po ba? Dapat lahat tayo ay magsisi. Lahat tayo dapat ay maging banal sa espiritu, sa kaluluwa, sa katawan. Sabi sa Philippians, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, dapat ang ating
Espiritu, banal ang ating kaluluwa, banal ang ating katawan, banal hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hindi pa nasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, dapat tayong mga tinawag niya ay magpakabanal din. Amen po ba? Amen. Tayong mga tinawag ng Diyos dapat magpakabanal kasi ang tumawag sa atin na Diyos ay banal. Amen po ba? Hindi mahirap magpakabanal. Mahirap lang talaga yan sa ayaw. Amen. Mahirap lang talaga sa ayaw magsisi. Pinagsisikapan po yan. Amen. Pinagsisikapan po yan. Mahirap ba magpakabanal? Hindi mahirap. Pinagsisikapan po yan. Kung talagang gusto mo langit ang punta mo, pagsisikapan mo yan. Kung gusto mo naman ayaw mo magsisi, edi nasa iyo yan. Amen. So, itinuturo ng Bible ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Amen. Itinuturo talaga ng Biblia yan. Itinuturo talaga ng Panginoon yan. Kung ayaw natin mapunta sa impyerno, dapat magsisi tayo at talikuran ng ating mga kasalanan. Kung gusto natin langit ang punta natin, kailangan magbago tayo ng ating pamumuhay. Pagsikapan natin mabago ang ating buhay. Amen. Kaya si Kristo naghirap para sa kasalanan natin. Si Kristo namatay sa cross at muling nabuhay para tayo bigyan din ng pag-asa, para bigyan tayo ng pagkabuhay para sa muling pagkabuhay ng mga patay. Tayo mamatay man din lahat, pero kapag tayo mananampalataya, tayo bubuhayin na Panginoon pagdating ng takdang panahon. Amen. Kaya binigay sa atin ang Espiritu ng Diyos para maging tatak natin, para pagdating ng takdang panahon ay tayo ay matutubos ng Panginoon. Kasi ang Espiritu ng Diyos sa pakahalaga sa buhay natin. Yan ang tanda na tayo mga anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay banal din. Yan yung third person ng Panginoon sapagkat Diyos. Amen. Amen. So, yung mga ginawa ni Jesus, alam niya ng mga apostol, alam ng 12 apostol, yung kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, yung pagsisisi, alam po yan, ipinangaral po yan. Tapos itinuro din yan sa kanyang mga alagad. Na, kung ano yung itinuro niya, ituro niyo rin sa mga tao, sabi ng Panginoon sa kanila. Amen po ba? Kung anong mga tinuro ni Jesus, yun din yung itinuro nila. Amen. Nagpagaling sa may mga sakit, nagpalaya sa mga ginapos ng demonyo, sa mga ginapos ng sumpa, pinalaya niya, gumawa siya ng maraming himala. So, ginawa din ito ng kanyang mga apostol. Kasi inatasan sila ng Panginoon na magpagaling sa may mga sakit, magpalaya sa mga demonyo, at gumawa ng maraming himala. Kung anong ginawa ni Jesus, ginawa din nila. Amen. Kaya tayo ngayon, dahil wala na sila, tayo ang nagpapatuloy nito. Tayo ang tumanggap ng salitaan ng Panginoon. Tayo ang tumanggap ng Great Commission ng Panginoon. Kaya tayo yung magpapatuloy nito. Amen. Hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Si Lord ay patuloy na tumatawag ng mga tao na maglilingkod sa Kanya. Ang paglilingkod na ito, hindi ito gusto ng tao. Gusto ito ng Panginoon. Amen. Amen. Ito ay kalooban ng yung pagtawag sa paglilingkod sa Lord. Ito ay kalooban Diyos. Si Lord ay pumipili ng mga tao tapat sa Kanya na naglilingkod sa Kanya. Amen. Mga tao hindi tumatakbo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang mga pinipili ng Panginoon. Mga taong tapat sa Kanya hanggang panahon. Hanggang katapusan ng panahon. Amen. Kasi kami po ay marami po kaming mga pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Na kung titingnan lang po talaga, parang ang hirap i-overcome. Pero dahil sa biyaya ng Lord na overcome namin yung mga pagsubok na yan. Kasi nga tinawag kami ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Hindi kami tumakbo. Hindi namin tinakbuhan ang tao. Hindi namin tinakbuhan si Lord. Naging tapat kami sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi po madali ang pinagdaanan po namin. Hanggang ngayon, nandito kami sa pagsubok, nandito kami sa pakipagbaka. Kasama namin kayo. Hindi namin kayo tinakbuhan, hindi namin tinakbuhan ng simbahan, hindi namin tinakbuhan si Lord. Patuloy kaming naglilingkod sa Lord ng buong katapatan, ng buong puso. Kasi mahal namin si Lord. Sa aming buong puso, sa aming buong kaluluwa, sa aming buong pag-isip, sa aming buong lakas, minahal namin si Lord. Kaya dapat kayo ganun din, ang pagmamahal niyo sa Panginoon. Amen ba? Kaya ang desire ng puso namin ay kung saan kami, nandun din yung mga tao. Kaya
Hindi madali maghanap ng lugar. Kaya ang hinahanap natin yung lugar na pagtitipunan natin lahat. Na sama-sama tayo, magkahiwalay lang tayo kapag natapos na yung buhay natin. Amen po ba? May nagsabi nga sa akin, Pastor, hanggang kailan tayo magsasama? Sabi ko, ikaw, kami, subok na kami. Mula pa noon, hindi kami humiwalay sa Panginoon. Ikaw, kaya mo bang manatili sa Panginoon? Amen? Hindi ka ba magtataydor sa Lord? Hindi mo ba tatalikuran ang Panginoon? Hindi ka ba magtataksil sa Panginoon? Kasi kami, subok na kami. Amen. Kasi meron pa rin nagtataksil sa Lord. Meron pa rin tumatalikod sa Lord. Kahit alam na nila ang pananampalataya. Alam na nila ang kalooban. Tumatalikod pa rin kay Lord. Kaya yung mga taong yan, kapag hindi nakarecover yan, imperno talaga bagsak noon. Amen. Huwag kayong tatalikod sa Lord. Huwag kayong magtaksil sa Panginoon kasi ang pagtalikod sa Panginoon ng isang manampalataya, pagtataksil yan sa Panginoon. Amen po ba? Pagtataksil yan kay Jesus Christ, kapag ikaw'y mananampalataya at tinalikuran mo Panginoon, pagtataksil yan sa Kanya. Pinagtaksilan mo ang Panginoon mo. Tinalikuran mo siya. Tinraidor mo siya. Amen po ba? Parang si Judas. Si Judas ay pinagtaksil ang Panginoon. Nagtaksil sa kay Jesus Christ. Kaya huwag tayong magtaksil sa Panginoon. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Maging totoo ka sa Diyos. Maging tapat ka sa Diyos. Kasi yun yung nagpapakita na talagang tayo ay naglilingkod sa Kanya. May ebidensya yung paging tapat sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nagpapakita yung pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng paging tapat sa ating Panginoon. Alam ba yung pagmamahal sa bayan ng Diyos? Mahalaga rin. Pagpakita niya na malaking pag-ibig natin sa Diyos. Kasi ang bayan ng Panginoon maraming benepisyo. Pag maulan, hindi ka naulanan. Pag mainit, hindi ka nainitan. At maraming benepisyo. Parang tahanan dito. Sa ating mga tahanan, ang daming mga responsibilidad natin, di po ba? Pag responsable ka na klase na magulang, marami kang responsibilidad. Pag hindi ka naman responsable, wala kang makitang responsibilidad. Amen po ba? Amen. Sa loob ng simbahan, ang dami ng responsibilidad natin. Marami tayong mga gawain na dapat masurvive. Amen. Kaya pag ikaw ay pamilya ng Diyos, kailangan ka tumulong. Amen. Huwag kang magbaliwala. Amen. Yan po ang dahilan kung bakit naghirap si Kristo. Walang makatumba sa ginawa ng Panginoon. Yung paghihirap niya ay walang katulad yun. Kaya yung umako ng ating mga kasalanan, ay imbes na tayo dapat ang parusahan, inako niya ito. Amen. Tayo dapat ang parusahan, tayo dapat ang ipako sa krus, kasi tayo makasalanan. Kaya lang, hindi natin kaya. Lagyan ka ba naman ng tinik sa ulo, paluin ka ba naman, sampaling ka ba naman, duraan ka ba naman? Siguro, pag ikaw magagalit ka, pero si Lord hindi nagalit. Kasi alam niya na yung mga gumawa sa kanya ng gano'n ay hindi nila naintindihan. Amen. Kaya hiningi pa niya ng tawad yun. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Kasi kung alam nila na si Kristo ay Panginoon, hindi nila gagawin yun. Kaya yung mga pinunong bayan, mga punong pari, mga tagapagtulong kausan, ay hindi siya tinanggap. Hindi siya pinanawalaan. Amen po ba? Hindi siya tinanggap, hindi siya pinawalaan. Kaya mapalad pa tayo sa panahon natin ngayon. Kasi kahit hindi natin siya nakita, hindi natin siya inabot, naniwala tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Makasigurado ka sa buhay mo kapag ikaw ay may panampalataya kay Kristo. Kapag ikaw ay naniwala sa Kanya, magtiwala sa Kanya, makasigurado ka sa buhay mo na ikaw ay patungo sa langit. Amen. Yung mga apostol, alam nila lahat ang ginawa ni Jesus. Walang natago sa kanila. Alam nila lahat yun. Yung pagministeryo ni Jesus Christ, alam nila yun. Yung pangaral ni Jesus, alam nila yun. Sa pagtulog nila, pagising nila, alam nila kasi ano yung ginagawa ni Jesus. Yun din ang ginagawa nila. Sa panahon natin ngayon, ano ang ginawa ng Panginoon? Yun din ang ginagawa natin. Amen.
Pagising natin, magpipray tayo. Ganon din ang ginawa ni Jesus. Pagising niya, magpipray siya. Manalangin sa Diyos. Hingin niya yung patnubay ng Panginoon. Yung direksyon ng Diyos, hinihingi niya. Yung patnubay ng Banal na Espiritu, hinihingi niya. Ganon din, kinukopya na natin yan. Binigyan na tayo ni Jesus Christ ng halimbawa na dapat natin sundin at dapat natin gawin. Binigyan na tayo ng halimbawa na kahit sa Diyos, sa katawan tao, ginawa niya ito para turuan tayo, bigyan tayo ng halimbawa na kung paano kilalanin ang Diyos. Bagat siya yung halimbawa na ginamit ng Panginoon, ng Ama para ipakita sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. Kung ano ginawa niya, ganun din yung gagawin natin. Amen. Amen po ba? Kaya dapat nagbabasa ka talaga ng Biblia. Dapat nagpipray ka rin. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano makikilala ang Panginoon? Kasi maraming mga tao na naniniwala hanggang paniniwala lang. Hindi naman sumasampalata sa Panginoon, hindi naman sumusunod, hindi naman sila naniniwala sa Panginoon. Amen po ba? Hanggang paniniwala lang. Parang walang pinag-iba sa dati. Ako naniniwala sa Diyos. Naniniwala ako may Diyos. Kaya lang hindi ako sumusunod sa mga salitahan Diyos. Baliwala sa akin ang salitahan Diyos. Kapag ako inaralan ng mga aral, kaya sabi ko, alam ko na yan. Pero totoo, wala naman talaga ako nalalaman kasi hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Nagmamarunong na ako. Amen. Kaya sabi ko, alam ko na yan. Kailangan talaga napakamangmang ko pala kasi wala naman talaga ako nalalaman tungkol sa Diyos kasi hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Amen. Kaya sabi ko lang na alam ko na yan. Amen. Maraming ganong tao. Hindi lang milyon, kundi bilyon tao pa. Saka dati, mali ang pagsamba ko. Sumasamba ko sa kahoy. Amen. Sumasamba ko sa Diyos-Diyosan. Sa walang buhay. Ganun tayo dati lahat. Amen. Ina-idol natin yung walang kabuhay-buhay. Amen. Kaya malaking kasalanan din ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga gawa ng kamay ng tao. Kasi sumasamba ka doon sa walang buhay. Pagdating ng paghukom, hindi pala yun ang maghuhukom sa'yo, kundi si Kristo pala, na napako sa krus, namatay sa krus, at muling nabuhay, para bigyan tayo ng pag-asa. Yung kanyang pagkabuhay, yun yung pag-asa natin. Amen. Kasi siya ay binuhay ng Diyos para ipakita na lahat ng mananampalatay, kayang-kaya din buhayin ng Diyos. Pagdating ng takdang, yan ang dahilan kung bakit yung ating paglingkod ay may pagtitiis, may sakripisyo. Nagsisikap tayo makasunod. Kasi umaasa din naman tayo na bubuhayin din tayo na pagdating ng takdang panahon. Kaya kung wala kang paglingkod, anong magawa mo? Wala. Wala kang may presenta sa Panginoon. Kung hindi ka sumunod sa kanyang salita, wala kang may presenta sa Lord. Basta bang sasabihin mo, ako'y naniwala sa Diyos. Nasaan ang iyong pagsunod? Nasaan ang iyong pananampalataya? Nasaan ang iyong paglilingkod? Sabihin ng Panginoon, hindi ka naman naglingkod sa akin. Hindi ka naman sumamba sa akin. Hindi mo naman sinunod yung aking mga utos. Hindi mo naman sinunod yung aking mga salita. Anong rason? Papasukin kita sa kaharian ko. Hindi ka pwede dito. Amen. Kasi ang makakapasok lamang doon, yung tunay na mananampalataya, yung tunay na nagtiwala sa Panginoon, yung tunay na sumunod sa mga utos ng Diyos, yung papasok sa langit. Amen po ba? Amen. Yan ang maipipresenta natin sa Panginoon pagdating ng takdang panahon. Kaya huwag niyong baliwalain ang paglilingkod sa Diyos. Pahalagahan niyo ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Dito sa John 20, chapter 20, verse 19. Ito yung muling pagkabuhay ng Jesus at unang papakita niya sa kanyang mga alagad, yung 11 na alagad. Ito yung pagkabuhay ni Kristo at pagpakita sa kanyang mga alagad. Sabi dito sa chapter 20 ng Juan, verse 19, kinagabihan ng araw ng iyon, ng unang araw ng isang linggo, habang
nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Kasi bakit takot sila? Kasi si Kristo nga pinako, yung puno nga nila pinako, pinatay, sila pa kaya? Kung yung puno nga natin di tinanggap ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari, mga tagapagtungkol pinatay, sila pa kaya? Kaya yun ang kinatatakot nila. Na kayang-kaya din silang ipapatay, kayang-kaya din sila ipako sa krus. Kasi nga yung pinuno natin, si Kristo ay pinatay sa krus. Sila pa kaya natagasunod lang, kaya nagkaroon din sila ng takot. Kaya yung takot, nakaka-distract din yan. Amen. Nakaka-distract din yan sa ating pananampalataya. Amen. Kasi pag napuno tayo ng takot, hindi tayo makasunod sa Lord. Pagtatago na lang tayo, tulad ng mga alagad. Amen po ba? Hindi na tayo kikibo. Hindi na tayo makapangaral kasi takot tayo. Amen. Tayo, hindi tayo natatakot. Kaya kahit may mga abala, may mga distraction, patuloy tayo nangangaral. Amen. Amen po ba? Patuloy tayong nakipagbaka, patuloy tayong nakikipaglaban sa buhay na ito. Amen. Natakot sila dahil sa mga Hudyo. Dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumayin niyo ang kapayapaan kasi noong time na wala talaga silang kapayapaan dahil sa takot sa mga Hudyo. Hindi sila makagalaw, hindi sila makalabas, hindi sila makapangaral kasi nga iniisip na yung pinuno nga nila, pinako sa krus, pinatay sa krus, sila pa kaya? Kaya sabi nun, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagkatapos ito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay, yung pinagpakuan. Ipinakita niya sa kanyang 11 na alagad. Kasi 12 sila, kailangang absent si Tomas. Pinakita niya yung kanyang kamay at yung kanyang tagiliran na inalos ng sibat, yung tinusok ng sibat. Pinakita niya yung ebidensya, yung sugat sa kanyang kamay. Ipinakita niya yung ebidensya, yung sugat sa kanyang tagiliran na inalos ng sibat. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita si Jesus. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, subayin niyo ang kapayapaan kung paano sinugo ako ng Ama. Si Kristo sinugo ng Ama, di ba, para mangaral, para mapako sa krus. Kalooban niyo ng Ama. Yun ang dahilan kung bakit sa sinugo sa mundong ito. Sinugo ko rin kayo. So, paano sa sinugo ng Ama, sinusugo niya rin yung kanyang alagad. Kung ano yung ginawa niya, gagawin din ng kanyang mga alagad. Kung paano siya nangaral, paano siya nagpagaling, kung paano siya gumawa ng himala, kung paano siya nagparaya, ganun din yung gagawin ng kanyang mga alagad. Kasi binigyan sila ng authority. Sabi nga sa Mateo 18, verse 18 hanggang 19, 20, na ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbawal sa langit. Ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ano man ang pagkaisaan ng dalawa sa lupa, ay pagkaloob ng Ama sa langit. Sapagkat saan man may dalawa, tatlo nagkatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. Sabi ng Panginoon. Amen. Binigyan sila ng Lord ng authority. Tayo, mayroon tayong authority. Kaya lang, dapat alam natin kung paano gamitin. Dapat may faith tayo. Matibay dapat ang ating pananampalataya. Mayroon tayong authority kung ano may pagbawal sa lupa, pagbabawal sa langit. Ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Mayroon tayong mga authority. Kailang pinapractice po yan. Dapat alam mo ang authority mo. Amen. Tayong lahat ay mayroong authority. Lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mananampalataya, mayroong authority. Amen. Nasa iyo na yan. Kailangan alam mo kung paano gamitin. Amen. Ngunit sinabi ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan kung paano. Isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo noon, hindi pa bumababa sa kanila. Yung hininga na Lord, may Spirit yun. Amen. Tanggapin niyo ang banal na Espiritu, yung Holy Ghost. Yung Holy Ghost at sa banal na Espiritu, isa lang po yan.
Sabi diyan, kung patawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad ang mga iyon. Kasi yung authority ba, ang patawarin ay patawarin din ng Diyos. Subalit, ang hindi nyo patawarin ay hindi rin pinatawad. Ang hindi patatawarin ay hindi rin patatawarin. Ang pinatawad din ay patawarin. Ganun po tayo. Kaya kailangan din po tayo magpatawad. Kasi pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patawarin ng Diyos. Kung si Jesus nga nagpatawad, tayo pa kaya hindi magpatawad? Amin mo ba? Eh, huwag tayong magmataas. Dapat lagi tayong maging mapagpakumbaba. Isipin nyo lagi na ang ating Panginoon ay nagpatawad, dapat tayo magpatawad din. Kasi kawawa naman yung mga tao hindi natin patatawarin. Amen. Kasi hindi ma-release ang kasalanan pag hindi tayo nagpatawad. Dapat magpatawad tayo. Amen. Kasi pag nagpatawad tayo, patatawarin din ng Diyos. Pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin magpatawad ng Panginoon. Amen. Kaya dapat natin makita na napakahalaga ng pagpatawad. Dahil sa pagpatawad ng Panginoon sa kasalanan natin, ito tayo ngayon. Nakalaya tayo sa ating mga kasalanan. Kasi pinatawad tayo ng Panginoon. Ating mga kasalanan. Ang dami-dami ng kasalanan ng tao. Mabait daw kuno siya, pero sa totoo lang, pag tinignan mo talaga ang buhay ng tao, talagang punong-puno ng kasalanan ang tao. Amen. Amen. Maraming kasalanan ng tao. May mga lihim na kasalanan ng tao. Yung hindi mo lang pagsunod sa utos ng Diyos, kasalanan na. Yung pagbaliwala mo sa Panginoon, kasalanan na. Amen. Amen po ba? Yung pagtanggi natin sa salita ng Diyos ay kasalanan na. Yung binabible study ka, tapos patago-tago ka, kasalanan na yun. Kasi hindi naman ang lingkod na tinataguan mo, si Lord mismo tinataguan mo. Amen mo ba? Amen. Hindi naman yung nangangaral tinataguan mo, kundi si Lord ang tinataguan mo. Bakit? Ano ba naman ang sinugo lang ng Lord yun para ipangaral ang kanyang salita. Amen mo ba? Sumusunod lang yun sa Panginoon. Amen. Kaya ganun ang kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kayo, pag may dumating sa inyo na mga ngaral, huwag naman pa iba-iba kasi ito, may mga taga-pangaral tayo tungkol sa kaligtasan natin. Tanggapin nyo, pakainin nyo. Kasi yung pagtanggap sa mga lingkod, may pagpapala yan na blessing na bigay ang Panginoon. Amin pa ba? Binigyan mo lang ng malamig na tubig ang isa lingkod ng Diyos, tatanggap ka na ng gantimpala, sabi ng Bible. May mga gantimpala ang tumatanggap sa mga lingkod ng Diyos. Huwag yung paiba-iba. Kasi baka malito kayo, baka madaya kayo. Amen. Basta ang tinuturo, si Kristo, Diyos na nagkatawang tao, tama yon. Pag tinuturo na si Kristo, tao lang, ay paano ka ba maliligtas sa tao lang? May magawa ba sa iyo tao? Tingin nyo, may magawa ba sa inyo tao? Amen. Walang magawa ang tao. Maliban na kung si Kristo tao, wala siyang magawa. Kaya nga siya ay Diyos na nagkatawang tao, kaya siya ay nakagawa ng pagpatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Amen mo ba? Amen. Mayroon siyang magawa na magbigay ng pagpatawad sa ating mga kasalanan. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi ng Panginoon. Ang kapayapaan ay may pagpapalaan ng dala yun. Sa mga Bible study, itinuturo ko yan na pag pumapasok kayo sa mga bahay, sabi niyo, sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. Dala-dala niyo ang pagpapala. Ang kapayapaan ay may pagpapala ng dala yan. Amen. Sa 24, verse 24, ngunit si Tomas na tinatawag na kambal, kabilang sa 12 ay wala noon nang dumating si Jesus. Nung unang pagpakita ng Panginoon, si Tomas wala, absent. Absent si Tomas. Wala siya ng unang pagpakita ng Panginoon. Sabi ng 11 na alagad, nakita namin ang Panginoon. Napakita sa amin ng Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko nakita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay.
Tingnan mo si Tomas. 3 taon at kalahati hindi disciple ni Lord. Kasama lagi sa pangaral ng salita ng Diyos. Kasama lagi sa pagpapagaling sa may mga sakit. Kasama lagi sa mga himala. Kasama lagi sa mga pagpapalaya ng Panginoon sa mga taong ginapos ng kasalanan. Kasama sa pagkain, kasama sa pag-inom ng tubig, kasama sa lahat ng pagministeryo. At kasama siya nang sabihin na, ako ay pahirapan at ako ay papatayin at ako ay muli mabuhay pagdating ng 3 araw. Ngunit nung mamatay si Kristo sa krus, napako sa krus, nung mabuhay ang Panginoon, ay nag-doubt siya, nag-alinlangan siya. Amen. Sana walang Tomas dito. Sana walang Tomas dito. Amen. Tagal-tagal mo na sa ministry, Tomas ka pa rin. Doubt ka pa rin, alinlangan ka pa rin. Amen mo ba? Gusto niya makita yung kamay na sa pinagpakuan. Kasi pag hindi daw niya nakita yon, hindi siya maniwala. At yung kanyang daliri ay mahawakan yung tagiliran na pinasinibat na tinamaan ng sibat. Yun ang gusto niyang ebidensya. Na mahipo niya yung kamay na pinagpakuan at saka mahawakan niya yung tinamaan ng sibat sa tagiliran ng Panginoon. Kasi para daw siya maniwala. Amen. Yun yung kanyang hiningi na ebidensya. Ibig sabihin, kulang siya sa pagtitiwala sa Panginoon. Kulang siya sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen. Pero sinabi na sa kanya ng Panginoon, ako'y pahirapan, ako'y papatayin, ngunit pagdating na 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Amen. Yung iba naniwala, siya lang hindi lang talaga naniwala. Doubt siya, alinlangan siya. Amen. Sana walang Tomas dito. Gusto ebidensya. Ipinakita na nga sa iyo ng Lord ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang mahimala, nag-aalinlangan ka pa rin. Amen. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon ang sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na si Tomas. Doon na siya, present na siya doon. Kompleto na yung 12. Amen. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at sinabi, sumayin niyo ang kapayapaan dito kasi glorified body na sila. Tumatagos na siya sa pinto. Amen. Glorified body na siya. Kaya kahit sarado ang pinto, nakakalusot siya. Amen. Kasi spirit na siya. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sabi ng Panginoon, magkaroon pa rin kayo ng kapayapaan kasi sa time na nagagapos sila ng takot. Dahil sa mga Hudyo. Siguro inisip na, kung ang ating ang Panginoon pinatay sa krus tayo pwede din nilang patayin. Kaya sila yung nagkaroon pa rin ng takot. At sinabi niya kay Tomas, sige Tomas, ilagay mo na sa iyo ang iyong daliri at tingnan ang aking mga kamay. Pinatingnan yung kanyang kamay. At ilagay mo na ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, sabi ng Panginoon kay Tomas. Amen. Ilagay mo na yung kamay mo. Ipuin mo na yung kamay ko. At ilagay mo na yung kamay mo sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Amen. Kaya yung pag-alinlangan, kasalanan din niya sa Diyos. Ang kailangan natin, manampalataya. Ang kailangan natin, magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, purong-purong salita ng Diyos. Kaya ako, hindi na po ako nagbabasa ng mga libro. Kasi may mga libro ngayon, ang pinapupurihan tao, ang lumalhati tao, ang pinarangalan tao. Hindi mo mapapansin na daya ka na. Kaya ako, purong-purong Biblia po ipinapangaral ko. Amen. Hindi mo mapapansin, may pandaraya na po sa tao. Yung mga libro. Maraming pong libro ngayon na ang pinarangalan tao, ang pinapupurihan tao, at hindi mo na napapansin. Kasi yung inaaral mo ay pumapasok yan sa isip at puso mo. Amen po ba? Amen. Yung inaaral mo, maraming mga doktrina ngayon na hindi na po doktrina ng Panginoon, kundi doktrina na po ng tao. Amen. Amen. Kaya kayo mas mabuti pa, Biblia na lang ang inyong hawakan. Biblia na lang po yung basahin nyo.
at doon kayo magdepende sa Biblia. Amen. Kasi maraming mga pag-aaral ngayon na ang pinapupurihan tao. Ang inaaral po ay tao. Kaya hindi mo mapapansin, pumapasok yun sa isip at puso mo. At yun po yung iyon ang ituturo. Kung ano yung natututunan mo doon, yun na po yung tinuturo mo nang hindi mo napapansin. Amen. Kaya kayo mag-ingat kayo. Kunting ingat. Amen. Kailangan marunong kayo mag-evaluate. Sino pang pinarangalan dito? Parang tao na yata. Sa Biblia, itinuturo talaga ang Panginoon. Ang pinarangalan talaga ang Panginoon sa Biblia. Amen po ba? Amen. Kasi ang Biblia nagtuturo talaga patungkol sa Diyos. Ang itinuturo ng Biblia ay patungkol sa Diyos. Hindi patungkol sa tao. Kaya kung may mga tao man na itinuturo tulad ni Abraham, Isaac at Jacob, Moises, David, at marami pang mga totoong propeta ng Diyos, yan po sila pwede mag-testimony ang buhay nila. Pero may mga turo kayo na itinuturo yung mga matagumpay ng mga tao. Tulad ni Ford, matagumpay sila pero hindi naman sila mananampalataya. At marami pa na hindi naman mananampalataya. Sila ipinakikilala, sila itinuturo ng mga libro. Kaya pag ikaw hindi maging maingat, madadaya ka. Amin po ba? Dapat kung ang tao na tama ang espiritu ng tao, ang kanya itinuturo, yung mga karakter ng Biblia, yung mga tao na naging matagumpay sa Biblia, hindi ka doon malilito, hindi ka doon madadaya, hindi ka maliligaw doon. Amin po ba? Kaya marunong tayo mag-evaluate. Kaya minsan napupos sa tao kasi puro na po kademonyohan yung inaaral ng mga tao. Pinag-aaralan ng mga tao. Napupusis po ang mga kabataan ngayon. Amen. Amen. Kasi kung ang itinuro po ay tao na po ang pagtuturo, nakakadaya na po yun. Pagparangal sa tao, nakakadaya na po yun. Amen. Dapat kung may pagtuturo man, yung itinuturo, yung mga karakter ng mga tao na pinagtagumpay ng Diyos. Amin po ba? Para hindi tayo maliligaw. Kasi marami ng pagtuturo ngayon na nakakalito. Kaya, sekreto nakakadaya. Nalilinlang ang tao ng hindi niya napapansin. Amen. Kasi nga, nakakadaya po yun. Kasi kung ano yung pinag-aaralan mo, papasok yan sa isip mo, papasok yan sa puso mo. Amen. Hindi pwedeng hindi papasok sa isip, hindi pwedeng hindi papasok sa puso. Yung inaaral mo, o yung pinag-aaralan mo, o yung binabasa mo. Amen. Kaya mag-ingat kayo sa mga mapaninda ngayon, madaya ngayon na mga aral. So, nung sabihin ng Panginoon, ipasok mo na yung kamay ko sa pinagbutasan ng pako at tipuin mo na yung tagiliran ko. Huwag ka na mag-alinlangan, Tomas. Sa halip, maniwala ka sa akin, sabi ng Panginoon. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi naman ng iba, nagulat na doon si Tomas. Magulat na yun ay kilala niya si Kristo. Ang kulang lang kay Tomas, yung doubt niya, yung alinlangan niya. Pero yung pagkilala niya kay Kristo, sure yun, sigurado yun. Panginoon ko at Diyos ko. Tama yun. Amin po ba? Tinawag niya sa Jesus na Panginoon at tinawag niya sa Jesus na Diyos niya. Amen po ba? Diyos, Panginoon ko at Diyos ko. Amen. Tama yun. Hindi yun nagulat. Kasi kilala niya ang Panginoon. Amen. Ang kulang lang sa kanya, yung hindi siya naniwala sa mga salita ng Diyos. Kapos ang kanyang paniniwala. Kaya hindi tayo dapat nagkukulang, hindi tayo dapat nag-alinlangan sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? Dapat totoo yung faith natin, totoo yung belief natin sa salitaan, todo dapat yung ating 100% dapat yung ating paniniwala sa mga salita ng Diyos. Amen. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka ba dahil sa nakita mo ako? Paano kung hindi mo ako nakita? Paano kung hindi ako nagpakita sa iyo? Ay di, mapapahama ka. Kasi hindi ka naniwala sa akin. Ilang beses ko nang banggitin na ako'y maghihirap. Pahirapan ako ng mga puno ng bayan. Nakasulat to sa Mateo, nakasulat to sa Marcos, nakasulat to sa Lucas. Amen? Nakasulat to sa ibang bahagi ng kasulatan. Yung kanyang paghihirap, napahirapan sa mga puno ng bayan, mga punong pari, mga tagapagtulong kung saan, pahirapan siya at patayin. At
pagdating ng 3 araw, siya muling mabubuhay. Ngunit hindi siya naniwala. Paano kung hindi nagpakita ang Panginoon sa kanya? Ay di manatili siyang doubt? Manatili siya nag-alinlangan? Amen? Mabuti na lang nagpakita ang Panginoon sa kanya. Huwag ka nang mag-alinlangan. Naniwala ka dahil sa nakita mo ako. Paano kung hindi mo ako nakita? May mga taong see is to believe. Makita mo na bago maniwala. Sa Biblia, ang Biblia ay nagtuturo na sila ay naniwala kahit hindi nila nakita ang Diyos. Sa Hebreo, chapter 11, verse 1, verse 2. Ang mga tao na unang panahon, naniwala sila na ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos. At ang lahat ng bagay na rito sa mundo ay nilikha ng Diyos. Amen. Bagamat ang tao gumawa ng makina, ng sasakyan, ng barko, pero ang Diyos pa rin ang gumawa sa tao. Bagamat ang tao gumagaling sa gamot ng doktor, pero ang Diyos pa rin lumikha sa tao. Kapag sinuma mo, ang Diyos pa rin gumagawa ng lahat kasi ang Diyos nagpapagana sa utak ng tao. Amen po ba? Amen. Amen. Pinapagana ng Lord ang utak ng tao. Pinapagana ng Lord ang isip ng tao. Pinapagana ng Lord ang katawan ng tao. Pinapagana ng Lord ang kamay ng tao. Binibigyan ng Lord ng lakas sa tao. Saan ba galing ang lakas sa tao? Galing sa Diyos. Amen po ba? Kaya kapag wala ang Panginoon, wala tayo lahat. Amen. Amen? Niwala ba kayo doon? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Sabi niya, pinagpala daw ng Panginoon yung mga tao. Kahit hindi nakita ang Panginoon, ngunit naniwala sila, sumampala sila sa Panginoon, nagtiwala sila sa Panginoon. Mapalad ang mga taong ganun. Tayo, hindi naman natin nakita si Lord, di ba? Ako hindi ko naman nakita si Lord, pero ipinapangaral ko ang kanyang mga salita. Amen. Kasi naniniwala ko, 100% ang aking pananampalataya sa Panginoon. 100% ang aking paniniwala sa Panginoon. At yung aking mga karanasan sa Panginoon, yung power ng Lord, na-experience ko. Yung kanyang kapangyarihan ay na-experience ko. Amen. Dahil sa pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pagtitiwala sa Kanya. Amen. Sister Elsa, survivor sa cancer yan. Nanay Elsa nyo, miracle ng Lord yan. Yung mga anak namin, mga miracle po ng Lord yan. Kayo ang mga himala ng Panginoon. Kasi kung isip-isipin talaga natin, ang hirap talaga natin maligtas. Bakit? Ang dami natin paniniwala. Amen po ba? Sa paniniwala na natin, hindi tayo maalis-alis doon. Amen po ba? So bakit naalis tayo doon at natuto tayo sa Panginoon? Kasi nga, himala ng Lord ang buhay natin. Ang hirap tayong alisin doon sa paniniwala natin. Amen po ba? Kasi kinagisna natin yung paniniwala na yun. Kinagisna po natin ang paniniwala na yun. Tapos, alisin ka doon sa paniniwala mo. Ang hirap. Pero dahil sa himala ng Lord, nakaalis tayo doon sa paniniwala na yun. Amen. Sa pagsamba na lang sa mga Diyos-Diyosan, di ba ang hirap natin alisin doon? Amen. Amen. Sa mga gawa ng kamay ng tao, sa mga kahoy, kahoy lang po yun, tisa lang po yun, bato lang, pero pinaniwalaan mo. Kaya ang hirap natin alisin doon. Yung ating mga tradisyon na paniniwala, ang hirap tayong alisin, ang hirap baguhin ang ating isip at puso. Amen po ba? Ang hirap, pero dahil sa himala ng Panginoon, nabago tayo. Himala ng Lord yun. Kaya ang buhay natin, isang himala ng Panginoon. Isang miracle ng Panginoon. Amen po ba? Ako sa totoo lang, matigas din ang ulo ko noon. Pag bina-Bible study ako noon, nagtatago ako. So dumating yung time na pag oras mo na, nahuhulihin ka na, hindi ka talaga makatanggi. Amen. Hindi ka talaga makaiwas. Pag oras mo na. Iyak at iyak ka sa Panginoon. Iyak at iyak ka. Pag oras mo na, tawagin ka na Lord, hindi mo kaya takasan ng Panginoon. Amen. Kukornerin ka ni Lord. Gagawa si Lord na mahimala para maligtas ka lang, para kilalanin mo lang siya, para sampalatayan mo lang siya. Amen po ba? Kaya nga, minsan nangangaral ako, hindi ko alam, mayroon palang nabubuksan ng isip at puso sa aking pangaral. Amen? Kasi nga kumikilos ang Lord, hindi na sasayang ang salita ng Diyos na ating ipinapangaral. May power yan, may bisa yan.
Amen. Amen po ba? Basta ang gagawin mo lang, mangaral ka lang. Ang gagawin mo lang, sundin mo lang si Lord. May gagawing himala si Lord. Amen po ba? Amen. Bahala na si Lord sa mga nakikinig. Si Lord na ang magririma sa puso nila. Amen po ba? Si Lord ang gumagawa, hindi ako. Si Lord ang pinangalan, hindi ako. Si Lord ang pinapupurihan, hindi ako. Amen. Amen. Ang Diyos ang ating pinangalan, hindi tayo. Amen. Naniwala sila. Kahit di nila nakita ang Lord, pinagpala sila. Kasi naniwala sila sa Panginoon. Kahit di nila nakita si Lord, sumampala sila. Kaya pinagpala sila ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa ating pangaral, may mga blessing yan. May power yan. Kapag nangaral ka, pag sinunod mo si Lord, at nangaral ka ng salita, si Lord ang gagawa doon, hindi tayo. At ang banal na Espiritu ay kumikilos din sa puso natin. Nagdadala siya ng kumbiksyon sa ating mga puso. Amen. Kasi katotohanan na pinapangaral mo, hindi pwedeng walang gagawin ng Panginoon. Amen. Lumalakas tayo sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na ating ipinapangaral. Kasi ang salita ng Diyos nagdadala ng kalakasan. Ang salita ng Diyos nagdadala ng karunungan. Pag wala kang salita ng Diyos, wala kang karunungan, mangmang ka. Amen. Amen po ba? Kapag sumusunod ka sa salita ng Diyos, may karunungan ka. Kasi alam mo yung kalooban ng Diyos. Sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Kaya mayroon kang karunungan. Yan ang number 1 na karunungan. Yung pagsunod mo sa salita ng Diyos. Ang pagsunod mo sa utos ng Diyos. Yan ay isang karunungan na walang katulad. Amen. Amen po ba? As ang pagsunod sa salita ng Diyos, nagpapahaba ng buhay. Nandyan ang mga pangako ng Diyos. Nandyan yung mga pagpapala ng Diyos kapag sinunod mo yung kanyang mga salita. Amen. Yung mga naniwala sa Diyos, sumampala sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Amen. Kapag sumusunod ka sa salita ng Diyos, gumagaling ka. Amen. Naalis sa kasalanan. Nalilinis ka. Amen. At kapag nalinis ka, gagaling ka. Kasi ang kasalanan, yun ang pinagmula ng kasalanan. Yun ang pinagmula ng sakit, yung kasalanan. Amen. May mga taong malusog ang katawan, pero makasalanan. Kaya may sakit ang kanilang kaluluwa. Amen po ba? Kaya yung sakit na yan, yung kasalanan, kapag hindi napatawad yan, hantong yan sa kamatayan. Kamatayang physical, kamatayang spiritual. Amen. Amen po ba? Kahit malusog ka, malakas ka, kapag hindi ka sumampala sa Panginoon, hindi ka sumampala sa Kristo, may sakit ka sa kaluluwa. Yung sakit na higit pa sa kanser yan. Ang kanser pwede pang maghimala, pero yung kasalan, talaga pag hindi napatawad ang kasalan, talagang dadaling ka niyan sa kapamakan, sa kamatayan, sa impyerno. Amen. Amen. Hindi basta-basta ang impyerno. Kapag ikaw ay napunta sa impyerno, hindi ka na pwedeng makaalis doon. Kahit anong gawin mong pagsisisi, hindi ka na mapatawad. Kasi yun yung desisyon mo. Sa impyerno, wala na pong tubig doon. Sa impyerno, wala na pong repentance doon. Sa impyerno, yung ginagawa natin dito, hindi mo na pwedeng gawin doon. Wala nang pagpapatawa doon. Hindi ka na pwedeng patawarin sa kasalanan mo. Kasi sa haba ba naman ng panahon, hindi mo pinagbigyan ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka na mapapatawad pag nandun ka. Hindi ka na pwedeng kunin ng Panginoon at ibalik sa buhay nito. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, bigyan mo ako ng isang pagkataon, babaguhin ko ang buhay ko. Hindi na pwede yung gano'n. Kaya, dito sa lupa, dapat tama ang pagpili natin ng buhay. Amen. Piliin natin si Lord para tayo mabuhay. Amen. Kaya, yung ating paglilingkod sa Diyos, yan lang mapipresenta natin. Pagdating ng pagharap natin sa Panginoon, yung ating pananampalataya, yun lang presenta natin sa Panginoon. Pagdating ng pagharap natin sa Panginoon, yung ating pagsamba, yung ating mga ginagawang paghahandog, pag-ikapo, yan lang mapipresenta natin sa Lord pagdating ng pagharap natin sa Panginoon. Kasi sumunod ka sa Panginoon. Amen. Kapag sumunod ka sa salita ng Diyos, very good ka kay Lord. Kapag hindi ka sumunod, bad ka kay Lord. Amen po ba? Amen. Kaya dapat yung ating panampalataya ay tumatatag, tumitibay.
tumataas dapat yung antas sa ating pananampalataya. Bagay sa pinansyal natin, dapat tumataas yung antas sa ating yung ating pinansyal. Dapat na-upgrade tayo. Amen. Dapat nagkaroon ng kalidad yung ating pananampalataya. Nag-i-improve dapat. Amen. Umi-improve, lumalago. Tumataas dapat yung ating faith, yung ating pananampalataya. Hindi dapat ganun lang. Amen. Hindi dapat nakalibel, dapat tumataas yung ating pananampalataya. Sabi nga sa pagdating sa giving, sa pagbibigay, sabi sa 1 Corinto 9, verse 6, ang nagtatanim ng kaunti, mag-aani ng kaunti, at nagtatanim ng marami, mag-aani ng marami. Saka sa dalawa. Kakaunti, tinatanim mo, aani ka ng kaunti, at tanim ka ng marami, aani ka ng marami. Sana kung gusto mo. Doon sa marami. Amen. Sino ba naman ang gusto ng kaunti? Lahat tayo gusto natin marami. Amen. At ang bawat isa dapat magbigay. Kasi kaming mag-asawa, pag nagbibigay ako bukod yun sa kanya, bukod din sa mga anak namin, pinapractice namin yun. Hindi namin pinag-isa yun. Dapat ako marunong magbigay, dapat siya marunong magbigay, yung mga anak namin marunong din magbigay. Kasi tinuturoan namin yung mga anak namin ng tamang pamumuhay, yung tamang legacy. Ibig sabihin ng legacy, tamang legacy. Tamang buhay. Amen. Amen. Kasi kapag tama ang pagtuturo mo sa mga anak mo, hindi mo sila tinuturuan ng kadamutan, bago tinuturuan mo sila ng pagbibigay, babalik din yan sa iyo. Amen. Kapag nakita nila na tapat ka sa Diyos, maging tapat din sila sa Diyos. Yan ang taging pamana natin. Yan ang tamang legacy. Yan ang tamang pamana natin na may pamana natin sa ating mga anak. Amen. Ibig sabihin ng legacy, pamana. Ano bang gusto mo may pamana sa mga anak? Malagi kong ipinapangaral yan. Pamana. Yung pananampalataya, yung katapatan, yung pagsunod sa Panginoon, yun dapat ipamana natin sa kanila. Kasi pag tama yung ipinapamana natin sa kanila, ay mamanahin po nila yung tama. At babalik din po sa atin yan. Pag mali, turo mo sila ng kadamutan. Maging madamot din sa iyo ang pagdating ng takdang panahon. Kasi yun ang espiritu na nasa-transfer sa kanila. Amen po ba? Amen. Kasi kung ano yung spirit natin, yun din yung nag-spirit ng mga anak natin. Amen. Tinuruan natin sila ng pagbibigay, matututo sila. Tinuruan natin sila ng kadamutan, matututo din sila. Turuan natin sila ng maging tapat din sila. Turuan sila na walang katapatan, hindi din sila maging tapat sa Panginoon. Hindi din yan maging tapat sa iyo. Amen. Amen po ba? Kaya kung ano tinuturo natin, malaki ang impluensya ng magulang sa mga anak. Amen. Kaya dapat bawat isa ay magbigay ng ayon sa pasya ng puso. Huwag napipilitan. Sapagat hindi nais ng Diyos yung napipilitan. Ang gusto ng Diyos yung may kagalakan na pagbibigay. Sabi ng Diyos, magawa ng Diyos sa pasagarain kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangailangan para magamit nyo sa pagkawanggawa. Amen. Higit pa daw sa pangailangan natin. Haniwala ka ba sa salita ng Diyos? Dapat 100% yung believe mo sa salita ng Diyos. Yung iyong pananampalataya dapat sa salita ng Diyos ay 100%. Amen po ba? Kasi kung halangan ka, kasalanan po sa Diyos yan. Amen. Kasalanan po yung pag-alinlangan. Kaya dapat umi-improve yung ating faith. Umi-improve din dapat yung ating financial. Amen. Nakadepende po yan sa ating pananampalataya. Amen. Nakadepende po yan sa ating pagsunod. Nakadepende po yan sa ating paging tapat sa Panginoon. Amen. Gusto mo mag-ani ka na marami, ay kakaperanggot ka lang naman magbigay. Amen. Minsan ginagawa natin kawawa si Lord. Amen. Amen. Huwag niyong gawing kawawa si Lord. Hindi siya nililimusan. Hindi nililimusan ang Panginoon.
Noon pag ako hindi pa mananampalataya, pag nagbibigay ako, pinipili ko yung pinaka-minus, pinaka-yukot-yukot na pera. Kasi hindi pa naman ako tunay na mananampalataya. Amen. Yun ang ibibigay ko. Kasi nga hindi ko naman kilala talaga si Lord noon. Yung ngayon, pag nagbigay ako yung the best. Amen. Hindi po madaling maging witness sa harapan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Hindi madali. Dapat ka maging totoo, dapat ka maging tapat sa iyong sinasabi. Amen po ba? Kasi nagtuturo ka, halimbawa ka. Dapat bilang halimbawa, tama ang buhay mo. Amen. Saksi ko ang banal na Espiritu sa akin sinasabi. Amen. Kaya, kailangan natin maging totoo sa Diyos. Kailangan natin maniwala sa mga salita ng Diyos. Kailangan natin manampalataya kay Kristo. Maraming benepisyo ang panampalataya. Una, kaligtasan ng ating kalwa. Pangalawa, buhay na walang hanggan. At marami pang mga benepisyo. Yung panampalataya magtuturo sa atin para makamtan yung mga pangako ng Diyos. Sabi nga sa Hebreo, chapter 11, verse 1 hanggang verse 2, ang panampalataya, katiyakan na mangyari ang ating may inaasahan. Ikaw ba may inaasahan sa Panginoon? Tiyak yun. Amen. Katiyakan na mangyari ang ating may inaasahan. Pag may panampalataya ka sa Panginoon, at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakita. Ang Diyos po hindi nakikita, wala po siyang butot ugat, wala po siyang laman. Siya po Espiritu. Nanindigan tayo na ang Diyos hindi nakikita. At kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen. Kung babasahin mo sa 6, hindi kinalugdan ng Diyos sa mga taong walang pananampalataya. Hindi nalulugod sila sa mga taong walang pananampalataya sa Kanya. Nalulugod lamang siya sa taong may pananampalataya sa Kanya. Sa mga taong may pagtitiwala sa Kanya, doon lamang siya nalulugod. Amen. Amen. At kapag may pananampalataya sa Kanya, makikita sa iyo. Madaling sabihin, may pananampalataya ako. Paano makikita? Dapat makita yung gawa natin. Gawain na makadiyos na gawain. Amen. Makita dapat sa atin ang pagmamahal sa Diyos. Paano ba makita yung pagmamahal sa Diyos? May ebidensya. Nandun yung ating pagsunod sa Kanyang mga salita. Amen. Pagmahal mo ang Diyos, sundin mo ang Kanyang salita. Amen po ba? Amen. Hindi po pwede sabihin, mahal ko si Lord. Kung hindi naman makita sa buhay mo. May pananampalataya ako sa Panginoon. Kung hindi naman makita sa buhay mo. Amen. Makikita dapat yan sa buhay natin. Amen. Amen po ba? Amen. Makikita ang mga ebidensya sa buhay natin. Kapag tayo genuine naman ang palataya, kapag tayo tunay na umiibig sa Diyos, makikita yan sa ating mga buhay. Andun yung ating pagsunod. Yung bahay ng Diyos, mahalaga sa Diyos yan. Dito niya binababa yung kanyang mga revelasyon. Dito tayo pinapalakas sa Panginoon. Dito tayo pinagpapala ng Panginoon sa ating mga spiritual na buhay. Kasi ang salita ng Diyos, may dalang pagpapala. May dalang mahabang buhay. May dalang mahabang paglilingkod. May dalang kaligtasan. May dalang buhay na walang hanggan. Amen. Yung salita ng Diyos. Kapag tinanggap natin, totoo yung ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Malibang, hindi totoo yung ating pagtanggap. Dapat totoo yung ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Naalala niyo yung misay ko nakarang mga Sunday? 4 na klase ng lupa. Ang binhi, ang salita ng Diyos na pinapangharal. Yung isa, nahulog sa lupa. Kasi pinabayaan niya yung salita ng Diyos, yung binhi. Inagaw ng diablo sa kanyang isip. Kaya nga mapansin natin, pag nangangaral, nakalimutan natin agad ang salita ng Diyos. Kasi inaagaw talaga ng diablo yan. Amen. Hindi mo na matanda kasi inaagaw na yun. Yung isa naman nahulog sa batuhan. Kapag nahulog ang binhi sa batuhan, ano mangyari? Tutubo yan, kaya lang manipis ang ugat. Pagdating ng init, mamamatay agad yan kasi tumama sa bato. May lupa, kaya lang manipis ang lupa. Ay hindi tatagal yung ugat, mamamatay ang ugat. Amen. Mamamatay ang puno. Kasi pagpatay ang ugat, pag hindi tumatalab sa lupa, mamamatay ang ugat, mamamatay din yung halaman. Ang isa naman natama doon sa mga dawagan, sa mga matinik na lugar. Ibig sabihin yung mga dawag na yung mga distraction. Abala sa pagpapayaman, abala sa maraming bagay. Pag maraming bagay, abala ka sa mga makamundong gawain. Hindi tumubo ang binhi. Hindi nagbunga. Yung pang-apat, ito yung tumama sa matabang lupa.
tinanggap ang salita ng Diyos. Kaya iba yung tinatanggap mo yung salita ng Diyos sa puso mo. Amen po ba? Iba yung tinatanggap mo ang salita ng Diyos sa puso mo. Tumutubo. Nagbubunga ng 30, 60, 100. Yan yung bunga ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Amen. 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 Kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo yung Word of God sa puso mo, yan ay tutubo. Magbubunga yan ng 30, 60, at 100. Yan ang resulta na tinatanggap ng tao ang salita ng Diyos. Kapag pinabayaan mo ang salita ng Diyos, hindi po yan tutubo. Amen. Kaya yung mga padaan-daan na aral, hindi po yan tumutubo kasi nga, pag napakinig sila, lipas na po, nawala po sa kanilang pandinig. Amen. Hindi tumutubo ang salita ng Diyos. Malibang upuan mo, malibang pakinggan mo ang salita ng Diyos. Amen mo ba? Malibang umupo ka, malibang pakinggan mo ang salita ng Diyos. Paunawain mo ang salita ng Diyos. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Saka lang tutubo yan. At saka ayaw ng dyablo na lumago tayo sa salita ng Diyos. Ayaw niya. Kasi hihiwalay ka sa Kanya. Amen. Amen po ba? Ayaw ng dyablo na tumubo ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Ayaw niyang lumago tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ayaw niya. Ayaw nga niya na nakakaisa tayo eh. Kaya sa simbahan, pag may nagkakaisa, gagawa ng distraction si Satan. Amen po. Ayaw niya na nakita ng simbahan na nagkakaisa. Amen po ba? Kaya kayo maging maingat kayo. Ayaw niya ng pagkakaisa. Ayaw niya nagsasama-sama tayo. Ayaw niya nagkakatuwang-tuwang tayo. Kaya ang revelasyon sa atin, dapat tayo magkaisa, dapat tayo magkasama, dapat tayo magkatuwang-tuwang kasi yun ang gusto ng Diyos. Pero ayaw ng dyablo yun. Amen po ba? Ayaw niya makita sa simbahan na nagkakaisa ang tao. Gusto niyang paghihiwalayin ang tao. Gusto niyang wasakin ang pagkakaisa. Kaya ayaw niya ng ganun. Ayaw ng demonyo yun. Ayaw ng demonyo yung pagkakaisa. Amen. Kaya, lagi ko dito, maging maingat ang bawat isa. Ingatan natin ang ating mga sarili. Ingatan din po natin ang mga tao. Mahalin natin ang mga tao. Pahalagahan natin ang mga tao sa ating pag-iingat na yun. Amen. Kasi pag nag-iingat ka, maingatan mo rin ang mga tao. Kapag hindi ka naging maingat, ay mapapahamak ang mga tao. Kasi ang leader, malaking bagay ang ginagawa ng leader. May authority ang galing sa Lord. Amen. Kaya kayo, kapag mayroon kayo naisipang maganda, itanong niyo sa akin. Amen. Huwag yung gawa ng gawa na hindi alam ng leader. Baka may ayaw ko pala sa ginagawa mo, tapos magdadala lang ng kapigatian sa puso ko yun. Amen. Dapat isubmit mo. Dapat andun yung pagkonsulta mo. Amen. Amen. Gaano makagandang yung plano, eh, paalam mo sa leader mo. At ipagpipray natin. Kasi una dun yung prayer. Kung kalooban man ng Lord yung ginagawa natin. Kasi lahat ng bagay na simbahan, pinagpipray natin yan. Amen. Amen. May prayer yan. Walang bagay na ginagawa natin na hindi natin pinagpipray. Pagin lahat ng mga ginagawa natin sa loob ng simbahan ay pinagpipray natin. Nabigyan tayo ng Lord ng wisdom, bigyan tayo ng Lord ng knowledge. Amen po ba? Ng kaalaman, ng karunungan. Bawat hipuin natin, bawat gawin natin, binigyan natin sa Lord, nabigyan tayo ng karunungan. Amen. Amen po ba? Kaya mahalaga yung pag-submit sa leader. Amen. Sa authority. Kasi pag nag-submit ka sa leader mo, parang nag-submit ka rin kay Lord. Amen po ba? Amen. Pag ginalang mo ang leader mo, parang ginagalang mo si Lord. Kasi yun ang kinatawa ng Diyos. Amen po ba? Parang kayong mga magulang, kayo ang kinatawa ng Diyos sa inyong pamilya. Hindi kayo pwedeng pangunahan ng mga anak nyo. Amen po ba? Hindi kayo pangunahan ng ibang tao. Kasi kayo nakakalam sa pamilya nyo. Kayo nakakalam kung paano patakbuhin ang inyong pamilya. Amen po ba? Pag pinakalaman kayo ng ibang tao, iba na yun. Amen po ba? Sila kaya pakialaman nyo. Amen. Pakialaman nyo kaya ang iba. Baka sitahin ka. Baka ako nakakalam sa pamilya ko. Ba't ba ako tuturuan? Amen po ba? Amen. Ganon din sa simbahan, mayroon ding authority ang inyong pastor na dapat kayo mag-submit. Huwag niyong kalimutan kasi pag binaliwala niyo ang inyong pastor, parang binabaliwala niyo si Lord. Amen po ba? Amen. Amen. May authority yan. Kayo, na kinatawan ng Diyos sa inyong pamilya, may mga authority kayo. Alam niyo kung paano patakbuhin ang inyong pamilya. Kahit may kulang man yan, pero alam niyo na, ginagawa niyo yan the best. Wala namang perfecto. Amen po ba?
May perpekto ba sa atin? Walang perpekto sa atin. Amen. Lahat tayo nagkukulang, lahat tayo nagkakamali. At doon sa ating pagkamali, doon din tayo natututo. Amen. Sa huling talata. Dito sa Genesis, chapter 2, verse 1, verse 2 hanggang verse 3. Nilikha nga ng Diyos ang langit at lupa. Ang langit at ang lupa ang Diyos ang lumikha. At ang lahat ng mga bagay na naroon. Ano ba yung mga bagay na naroon sa mundo? Sa langit. Sa langit naman, bituin araw at buwan. Sa lupa, mga isda, mga hayop, mga puno. Lahat ng nakita natin dito sa lupa ay ang Diyos ang lumikha. Sa kalawakan naman ang Diyos ang lumikha. Amen. Lahat na naroon ang Diyos ang lumikha. Sabi-sabi ito, tinapos niya ang likhain ang lahat ng mga ito sa loob ng 6 na araw. At siya ay nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinuring na ito'y banal. Sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga. Matapos likhain ang lahat. Amen. Totoo ang Diyos hindi nagpapahinga. Kasi pag nagpahinga siya, ay kawawa tayo. Amen pa ba? Kapag nagpahinga kaya silod, pag natulog silod, ano kaya mangyayari sa mundo? Totoo, hindi po talaga nagpapahinga ang Diyos. Oras-oras, araw-araw gumagawa siya. Amen. Kasi pag nagpahinga siya, pag natulog siya, makalimutan niya ang mundo, baka bumagsak tayo sa tubig. Amen po ba? Amen. Kasi halos ang lupa na ilalim ito, puro tubig. Amen ba? At talaga ang Diyos hindi naman talaga nagpapahinga. Kaya lang, may araw siya tinakda para igalang ng tao. Kaya 7 araw, itinuring ng Diyos ito'y banal. Banal ang 7 araw. Amen. Na ito'y dapat sundin ng tao. Ang mga tao ngayon, 6 na araw nagtatrabaho, 7 araw kanila pa rin. Kasi wala silang paggalang sa Panginoon, sa utos ng Diyos. Alam mo ba yung hindi gumagalang sa utos ng Diyos, may kasalanan. At pagdating ng takdang panahon, may pananagutan ka sa Diyos. Kasi 6 na araw niya ginawa ang langit at lupa. At ang lahat na narito sa mundo ay ginawa niya. Alam mo na bago tapusin ng Diyos ang lahat ng bagay, ang kasunod ng nilikha, tao. Aba, unang hinanda ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao, bago ang tao. Nilikha niya ang tao mula sa labok, hininga sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Genesis chapter 2, verse 7. Amen mo ba? Baga, wala nang hanapin ng tao. Nilikha ng tao na kawangis at kalarawan ng Diyos. Tayo ay kawangis at kalarawan ng Diyos. Amen. Kamukha tayo ng Panginoon. Kawangis tayo. Kawangis sa kabanalan, kawangis sa katwiran. Amen. Kaya tayo ang pinaka-obra maestra ng Panginoon. Pinaka-likha ng Diyos na the best ang tao. Nilikha niya ang lahat ng bagay bago ang tao. Para wala nang hanapin ng tao. Nandiyan na lahat ang pangailangan ng tao. Amen po ba? Kaya lang ang tao, hindi kinakilala ang utos ng Diyos. Sa totoo lang, hindi naman talaga nagpapahinga si Lord. Kaya lang, nagtakda lang talaga siya ng pahinga para yung 7 araw, igalang ng tao. Para ang mga tao, igalang yung 7 araw. Anong ginagawa ng tao? Kanya na yung 6 na araw, kanya pa rin yung 7. Wala na siyang itinira kay Lord. Amen. Alam niyo, dati ako'y nagtatrabaho. Nagdadrive po ako ng tricycle. Umpisa ko po ang trabaho, kargador sa bayan ng Binyan. Kargador. Nagtutulak ng kariton nung unang dating ko doon sa Binyan. Nagtutulak ng kariton. Nagde-deliver ng mga isda sa loob ng palengke. Naging tricycle driver ako. Tapos nag-jeepney driver ako.
Tapos nag-bus ako, nag-tracking ako. 10-wheeler. Yun po yung naging, yung mga natutunan kong trabaho. Pag ako po ay nag-a-apply ng trabaho, kasi dati may midweek service kami, may pang-service kami ng Merkulis pag Merkulis ng gabi. Pag Sunday naman, morning, afternoon. Parang ganito rin. Tinatanong ko ang operator ko. Inaalam ko kung pwede ako sa ganun. Kapag hindi niya ako tinanggap, hindi na ako pumapasok. Kasi ayaw kong magkulang sa Panginoon. Gusto ko talaga masunod si Lord. Nandun talaga yung desire ko na makasunod sa Panginoon. Ayaw kong sirain ang tipan ng Panginoon sa akin. Una kong tinatanong ang may-ari kung pagbibigyan niya ako sa ganun. Kaya minsan sinasakripisyo ko ang katawan ko. Dinodobli ko ang trabaho ko para matabunan ko lang yung Merkulis sa Linggo. Amen po ba? Amen. Dinodobli ko ang trabaho ko para matabunan ko lang yung araw ng Merkulis sa Linggo. Para lang ako makapaglingkod sa Lord. Para hindi ko masira yung kautusan ng Panginoon. Para hindi ko mabaliwala si Lord. Amen po ba? Amen. Noon pa man talaga, ay tapat na talaga ako sa Diyos. Nandun na talaga yung puso ko, pusong paglilingkod sa Panginoon. Paging tapat sa Diyos. Kaya pag hindi sa pumayag, hindi na po ako tumutuloy. Naghahanap ako ng pwede po talaga ako. Kasi pag midweek service, hindi ako pwede kasi ako tumatayo. Pag linggo naman, hindi na ako pwede kasi ako rin tumatayo. Kahit nga may trangkaso ako, tumatayo. Pag tapos ko mga bagsak ako, amen mo ba? Kasi ako tumatayo, ako may responsibilidad, ako yung pastor. Amen po ba? Kahit masama pakiramdam, sige lang, sige lang, sige lang. Amen. Kasi may responsibilidad ako sa tao. May panagutan ako sa Diyos. Kaya ginagawa ko yung ganun. Amen po ba? Ganun ako kadeterminado. Ganun ako katapat sa Diyos. Ganun ako katotoo sa Diyos. Boss, baka pwede ako ng Merkulis ng gabi. Pag-araw, dinodoble ko trabaho ko. Pag linggo naman, baka hindi ako pwede. Kasi may gawain kami. May pagsamba kami. Naunawaan naman ako. Kasi kailangan mo alamin kung pwede ka. Kasi may mga operator ngayon, may mga mayroon ng kumpanya, pati linggo, ubusin yung lakas mo. Pag matanda ka na, baliwalaan ka na. Hindi ka malang madalaw. Amin, pag wala ka ng lakas, baliwala ka na. Pag malakas ka, higupin nila yung lakas mo. Amin mo ba? Ubusin nila yung lakas mo. Pag may pakinabang ka, pag wala ka ng pakinabang, hindi ka malang madalaw. So si Lord, kahit wala na tayong pakinabang, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amin po ba? Nandun pa rin yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya si Lord talaga tapat na Diyos. Amen. Kaya ganun ako. Katapat sa Panginoon. Hindi ko kinukuha yung para sa Diyos. Bagkos, naging totoo ako sa Panginoon. Naging tapat ako sa Panginoon. Naranasan nga namin, sa Langkiwa kami, galing kami dilapas. Na alam na ito, pang tracing lipat na ito. 30 na lipat na ito. Parang si Abraham palipat-lipat ng tulda. Sila doon, palipat-lipat din sila ng tulda. Pang 30 na lipat na po. 13. Amen. Kung saan dadali ng Lord, sige lang, sige lang. Kaya sa paglilipatan natin, nandun yung pakipagbaka, hindi madali. Pakipaglaban, nandun. Amen. Sa ating palibot. Amen po ba? Kulang sa tulog, puro panalangin. Hindi madali yung 24,000. Amen. Hindi madali yung bayaran sa tubig, sa kuryente, sa internet. Hindi madali. Yung internet naman ginagamit natin sa live natin. Amen. Kaya, sa mahabang panahon ng paghingi, ng paglipat, dito tayo dinala ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, huwag niyong kalimutan yung mga pledge niyo, yung mga pangako. Ibig sabihin ng pledge, pangako, commitment, makakaw ka sa Lord. Pag nakakaw ka sa Lord, ang Lord ay tapat. Amen. Maniwala ka. Pag nagkaroon ka ng commitment ka, Lord, pag nag-commit ka kay Lord, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Ipopromote ka ng Lord. Yung promotion na Diyos sa katapatan at sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Ang pera nandyan lang yan. Si Lord ang nagbibigay ng pera. Si Lord ang nagbigay ng kayamanan. Pero ang kayamanan, hindi pwedeng ibigay ang Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba?
Si Lord ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin. Lakas, buhay, pamilya. Ang Diyos ang nagbigay niyan. Kaya, ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Maniwala po kayo. 100% kapag naging tapat ka sa Diyos, ng iyong may kapuhandog, yung iyong pledge, lahat ng mga activities ng gawain Diyos, naging tapat ka, ang Diyos po yung magbigay ng gantimpala sa iyo. Mayroong gantimpala. Lakas, buhay, pamilya, financial, promotion, andyan po. Amen. Pag totoo ang motibo mo, si Lord ang ating motibo, hindi tao. Kasi pag tao motibo natin, baka sumbatan mo ako. Dapat si Lord ang ating motibo. Amen ba? Amen. Dapat totoo ang motibo po natin. Mayroon pong mga ganti. Maramdaman mo yung kagaanan ng buhay mo. Kagaan ng buhay mo. Madadama mo yan. Maging simple lang. Kasi katuwang mo ang kamay ng Diyos. Katuwang mo si Lord sa iyong paggawa. Amen po ba? Amen. Hindi ka mahirapan. Parang simple lang ang buhay. Parang natural lang. Parang hindi ka hirap. Hindi ka pagod. Amen. Kasi nandoon ka sa kasama mo ang Diyos. Katuwang mo ang kamay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong maghinayang sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Huwag niyong paghinayangan yung inyong paging tapat sa Diyos. Huwag niyong paghinayangan yung inyong paging totoo sa Diyos kasi gagantimpalaan ka ng Panginoon. Hindi lang buhay na wala hanggan. Kundi maging sa lupang ito, maranasan mo yung kaginhawaan at pagtatagumpay. Amen. Biblical naman po yan. Yung prosperity, yung abundant blessing. Basta't lagi mo lang sabihin na, Lord, ikaw ang aking motibo. Ikaw ang aking pananampalataya. Ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang aking buhay, Panginoon. Ikaw ang aking lakas, Panginoon. Ang salita mo, aking susundin, Panginoon. Amen. Amen. Huwag ka lang mag-imbot. Kasi pag-imbot, kasalanan sa Diyos. Yung pag-imbot, sabihin ng pag-imbot, yung kinukuha mo yung mga bagay na hindi sa'yo, may balik sa'yo yan na hindi maganda. Amen. Kahit maliit na bagay, huwag mong pag-imbutan. Kasi hindi sa iyo yun. Kasalanan malaki sa Diyos yung pag-imbot. Yung pagkuha ng mga bagay na hindi sa iyo. Kasalanan. May balik sa iyo na hindi maganda yan. Amen. Huwag kang magsinungaling. Maging tapat ka sa Diyos. Yung mga kabataan, huwag kayong magsinungaling. Maging tapat ka sa inyong mga magulang. Maging totoo kayo. Magsabi kayo ng totoo. Sabihin niyo ang katotohanan. Huwag kayong magsinungaling. Amen. Kasi ang diablo ay ama ng kasinungalingan. Ang demonyo, siya po yung author ng kasinungalingan. Kaya kung ayaw mo maging anak ka ng diablo, huwag kang magsinungaling. Amen! Amen mo ba? Minsan, madali sa atin pag sinungaling ka, para madali ka makalusot, pero kasalanan po sa Diyos yung pagsinungaling. Amen. Kaya mga kabataan, huwag kayong lagi magpalusot. Huwag niyong isipin na, pag sinungaling ako, matatakpan ko yung aking mga pagkukulang. Amen. Maging totoo kayo sa magulang nyo. Amen. Maging tapat kayo sa inyong mga magulang, mga kabataan. Huwag kayong magsinungaling. Kasi ako nga, hindi ako nagsinungaling. Naging totoo rin ako sa Lord. Minsan, yung nanay, mahilig magsinungaling yan. Bakit? Pag may pera, wala akong pera. Amen. Amen po ba? Sabi mo mayroon. Kaya lang, may pinaglalaanan ako. Amen po ba? Huwag mo sabihin wala. Amen. Pag humingi yung bata, wala akong pera. Ay nagsinungaling ka na doon. Ay may pera ka naman. Amen po ba? Ay yung mga pitaka ng mga asawa nyo, minsan, hayaan nyo naman maging malaya yung kanilang mga pitaka. Amen. O pwede naman tingnan dyan ng asawa. Amen. Amen po ba? Kaya pag sa totoo talagang magkasama ng mag-asawa, wala po talagang tinatago yan. Hindi katulad nung hindi tayo manampalataya na nagtatago tayo ng pera. May bigay lang sa barkada natin. Amen po ba? Yan ay maling buhay. May pangpainom ka lang, may pangpasigarilyo ka lang, magtatago ka ng pera, may pangbabae ka lang, magtatago ka ng pakasalanan sa Diyos yan. Kaya maging transparent kayo sa inyong mga asawa. Amen po ba? Maging totoo ka sa asawa mo kasi kayo pinag-isa na ng Panginoon.
Amen. Amen po ba? Huwag kang magtago. Mas maganda yung nagsasabi ka ng totoo. Maluwag sa kalooban. Walang lihim. Amen. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Sana may natutunan kayo sa mensahe ngayon. Huwag tayong maging katulad ni Tomas na nakasama na Lord sa maraming taon, 3 taon kalahati, pangaral, pagpagaling, mga himala, pagpapalaya sa demonyo, pagpapalaya sa mga tao, pinalaya sa kasalanan ng mga tao, ngunit Daud pa rin. Sinabi niya, ako'y pahirapan, ako'y papatayin, ako'y muling mabuhay pagdating ng 3 araw, ngunit ayaw pa rin niya maniwala. Gusto niyang masubok ang Panginoon. Gusto niya makita yung sugat sa kamay, sugat sa tagiliran para maniwala siya. Paano kung hindi nagpakita sa kanya ang Panginoon habang buhay siyang doubt, habang buhay siyang alinlangan? Hindi siya papasok sa langit kasi hindi siya sumampalataya sa Panginoon. Hindi siya niniwala sa salita ng Diyos. Kaya ang pagsunod sa mga utos ng Diyos mahalaga. Amen. Ang pagpahalaga sa pang-7 araw ay mahalaga. Yung pagtitipo natin ay mahalaga. Yung pagsamba natin ay mahalaga. Yung paglulingkod natin sa Diyos ay mahalaga. Yung ating pagbigay ng ating may kasampung bakit mahandog, yung pledge natin, mahalaga yan. Yung pagpahalaga natin sa bahay ng Diyos, mahalaga yan. Yan ay papakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Yan ay papakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sa iba, mahirap intindihin yan. Pero sa mga taong naniwala sa Diyos, hindi mahirap intindihin. Amen ba? Hindi po mahirap yan. Kapag ikaw naniwala sa Diyos, ikaw ay may panampalataya sa Diyos, ikaw ay sumusunod sa utos sa Diyos, hindi po mahirap na sundin ang Panginoon. Amen. Mas masarap po na sumusunod sa Lord. Kasi matutupad ang pangako ng Diyos sa iyo. Kapag ang Diyos nangako, tiyak yun. Sigurado yun. Amen. Kapag may panampalataya ka, sabi nga sa Lucas 18 verse 1, sinalaysay ni Jesus ang isang salita. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa inyong pananalangin. Kasi ang panalangin, yun yung assurance natin. Yun yung paraan para buksan ng Diyos ang langit. Yun ang paraan ng Diyos para tayo tugunin ng Panginoon sa ating mga prayer. Amen. Ang prayer ay mahalaga. Yun yung pakipagdiig natin sa Diyos. Yun yung pakipag-usap natin sa Diyos. At yun ang panahon ng pagtugon ng Panginoon sa atin. Yung mga proposal natin. Yung mga prayer request natin. Kaya may prayer box tayo dyan. Na lagi natin ipinagpipray. Yung salvation, kaligtasan ng kaluluwa, kagalingan, himala, kalayaan, pagpapala, yung mga promotion ng mga trabaho. Kasi may mga himala yan eh. Kompleto yan. Amen. Kapag naniwala ka sa Diyos, kapag totoo yung believe mo sa salita ng Diyos, dapat 100% yung ating panampalataya sa mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Tayo po iawit sa Panginoon. Yes, hallelujah. Hinihin namin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at bisa ng salita ng Diyos. Hinihin namin ang authority, Lord. Nang sabi mo, ano man ipagbawal namin sa lupa, pagbawal sa langit. Pahintulot sa lupa, pahintulot sa langit. Hinihin namin ang power mo. Aming kalagitnaan. Palakasin mo kami. Punuin mo kami ng kagalakan. Palusugin mo yung aming pisikal. Palusugin mo yung aming mga espiritual na buhay. Mabuhay kung wala ka. Oh Diyos.
Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Di na Patatagin mo ang aming pananampalataya. Pagtitiwala sa iyo. piling mo, O Jesus, kaya nakaharap ka at sa'yo ay sasamba. Kaya Diyos ko Mag-focus tayo sa Panginoon. Yung ating isip at puso. I-focus natin sa Panginoon. Ituon natin kay Lord yung ating isip at puso. Mayakap ka upang muli mayakap ka. Yes, hallelujah. Di na kayang mabuhay kung wala ka. Oh Diyos, di na kayang mawala sa piling mo, O Jesus. Kaya napanap ka at sa'yo Yes, hallelujah. Hallelujah. kaya Diyos ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap Power ng kaya bisa na mga salita Diyos sa puso ng bawat tagapanginoon. at sa'yo ay sasamba. Kaya nais ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Kaya hanapan ka at sa'yo ay sasamba. Kaya ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, 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 upang muling mayakap
Panginoon, sa buhay namin. Pagpalain mo ang hapong ito. Magpagaling ka, maghimala ka, magpalaya ka. Magkaroon ng revival sa aming pananampalataya, revival sa aming pagliling, revival sa aming katapatan sa iyo. Compassion sa bahay pa ng Papa, compassion sa paglilingkod sa iyo, compassion sa kaluluwa ko. Ako'y palakad, o aking Gawin mo kaming tapat sa iyo, tapat sa kapwa namin. tulog Pagpalain mo ang hapong ito. mag-iba. Mga tagapanood, tagapakinig natin. I-bless mo. Pagpalain mo ang ipapawin. Pagpalain mo ang iyong sa baptismo. I-bless mo, Panginoon, ang lahat. Yung television. Lahat ng tagapanood, tagapakinig natin. Pagpalain mo. Maranasan nila yung kagalingan. Maranasan nila yung mayamala. Maranasan nila yung karayaan. Kasumba. Diyos, huy panahon, o aking Diyos. Tagatulog ang alitman, piling mo ako'y mananag, maigayan sa aking buhay. Tuy panatag, o aking Diyos. Tuy panatag, o aking Diyos. Yes, hallelujah. Wala tayong gagawin kundi paniwalaan ang mga salita ng Diyos. Wala tayong gagawin kundi tanggapin ang mga pangako ng Panginoon. Wala tayong gagawin kundi tanggapin yung mga inibigay ng Panginoon sa ating mga puso. Tanggapin natin ang power ng Panginoon. Tanggapin natin ang kaligtasan na bigay ng Panginoon. Tanggapin natin yung buhay na walang hanggan na bigay ng Panginoon. Tanggapin natin ang kagalingan. Tanggapin natin ang mga miracle. Tanggapin natin yung mga deliverance, yung pagpapalaan ng Panginoon sa kasalanan sa sumpa. Wala tayong gagawin kundi sumunod sa Panginoon. Sundin ang kanyang mga salita. Sundin ang kanyang mga utos. Pahalagahan ang papitong araw. Dapat ito ang araw na pinili ng Diyos para sa Kanya at para sa Kanyang mga anak at para sa mga totoong mananampalataya. Ito'y pinili ng Panginoon. Lahat na nakipag-isa sa Panginoon ay pagpapalain ng Diyos. Lahat ng sumusunod sa utos ng Diyos ay pagpapalain ng Panginoon. Yes, hallelujah. Ako po'y mananalangin. Sumunod kayo sa maiksing pananalangin ng pagsuko sa Panginoon. Paghingi ng tawad sa lahat ng ating mga pagkukulang, lahat ng ating kasalanan. Hingin natin ang tawad sa Diyos. Ako'y panatag. Paglapit na mayroong pagpapakumbaba. Ang sabi sa 1 John 1 ay, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, kung aminin natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal, at matuwid ang Diyos na tayo pagtawarin kung may paghingi ng tawad. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hindi natin napiperfect ang buhay natin. Marami tayong pagkukulang, marami tayong kasalanan na gawa sa Kanya. Ako po'y mananalangin. Sumunod ka sa pananalangin para magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan natin. Dapat humingi tayo ng takwad sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, patawad po.
Lord, patawad po sa mga kasalanan ko. Iisip ko, sa salita ko, sa mga gawa ko, patawad, Panginoon. Minsan nakaisip tayo ng kasalanan. Minsan nakagawa tayo ng mga kasalanan. Minsan nagsasalita tayo ng hindi tama. Hindi natin ang tawad sa Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang natin sa harapan ng Panginoon. Patawad po sa mga pagsisinungaling natin. Patawad po sa pagbaliwala natin sa salita ng Diyos. Patawad po sa hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi natin ang tawad. Patawad po sa galit. Kung may galit ka, magpatawad ka. Patawad po sa tampo, sa inanakit. Patawad po sa pag-iimbot. Patawad po sa pagkuha ng mga bagay na para sa Diyos. Patawad po sa pag-ipalalo ko, pagmamatas ko. Patawad po sa pagtanggi ko sa mga salita niyo. Patawad po sa pagbaliwala ko sa mga salita niyo. Hindi natin ang tawad kayo, Lord. At sabihin natin, Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang puso ko para sa iyo. Kung hindi mo pa naranasan, natanggapin si Jesus. Kung hindi mo pa naranasan ang kaligtasan, ito yung oras, ito yung araw. Para maligtas ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabihin natin, Panginoong Hesus, patawarin mo ang lahat ng kasalanan ko. At sa oras ito, binubuksan mo ang puso ko para sa iyo. Inanyayahan kita sa aking puso. Bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas, pumasok ka sa puso. Sawad po sa hindi ko pagpahalaga ng araw mo. Sawad po sa paglapastangan ko sa mga kautusan mo. Pagbaliwala ko sa mga salita mo. Patawad, Panginoon. Sa oras ito, inanyayahan kita sa aking puso. Bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Iligtas mo ka. Iligtas mo rin ang kaluluwa ng aking pamilya. Iligtas mo rin ang kaluluwa ng mga tao, Panginoon, ng mga hari, na may mga kapangyarihan. 1 Timothy chapter 2, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Ipinakikiusap namin sa Diyos. Hinihiling namin sa Panginoon. Dumadalangin kami sa Diyos. Sumasamo kami sa Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao, lahat ng hari, lahat ng may kapangyarihan. Iligtas mo po, Panginoon. Hingin namin ang hapag mo. Kahabagan mo ang mga tao, Panginoon. Lahat ng kontinente ng Africa, kontinente ng Asia, kontinente ng Europe, kontinente ng North America, kontinente ng Oceania, kontinente ng South America, lahat sa mga bansa, lahat ng mga tao, iligtas mo po pa yun. Patawad po sa pagsamba sa mga Diyos. Patawad po yun sa pagsisinungaling. Patawad po nun sa pag-iimbot. Patawad po sa hindi pagsamba. Patawad po sa hindi paglilingkod. Patawad po sa lahat sa kasalanan ng mga tao. Patawad po yun. Hindi namin natamang. Tayo po'y tumayo. Ipagpipray ko po kayo. Lord, punuin mo ng apoy ang kamay ko. Ng fire ang kamay. Punuin mo ng spirit mo ang buhay ko. Mag-flow ang spirit mo ng Diyos. Aming kalagitan. Hallelujah. Maghimata ka, magpagaling ka, magpalaya ka. Hindi namin ang revival sa healing, revival sa miracle, revival sa deliverance, revival sa panampalat, revival sa paglingkod, revival sa katapatan sa Diyos. Hallelujah. Kung nais niyo ipag-pray kayo, pwede kayong lumapit sa unahan. Lahat ng gusto ipag-pray, lahat ng may desire, lahat ng nais tumanggap ng pagpala na ay lumapit sa unahan. Yes, hallelujah. Pagpalain mo yung kamay ko. I-bless mo yung kamay ko. Di na kayang mabuhay kung wala ka. Pagpalain mo yung kamay ko. O Lahat ng ibulit, lahat ng patuwa, lahat ng awakas. Makaranas sila, Lord, ng revival. Di na Makaranas sila ng kalakasan. mawala. Hindi mo ang kapangyarihan ng mga salita at bisa ng salita. Lucas chapter 4 verse 36.
O Hindi ko ang authority ng Panginoon. Jesus, Hindi kaya ko ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Dadaloy ang power ng Panginoon. Dadaloy ang apoy ng dadaloy ang iyo ay sasamba. lahat ng may desire, Kaya lahat ng may nais sa Panginoon. ko Isipin natin sa Lord sa oras. Isipin natin yung pagpapala ng Panginoon sa ating mundo. makapiling ka Yes! Sabi, upang muli italoy mo sa lalong ng kalakasan. mayakap Italoy mo sa lalong ng power mo. Italoy mo sa lalong ng revival. Katapatan, panampalataya. mayakap ka. And then magsisi. Di na kayang Lahat na may pag-uuhaw sa Panginoon, kauhawan at sila. kung wala ka, Puspusin mo sa Lord ang Espiritu. O Diyos. Puspusin mo sa Lord ang fire mo. Di na kaya Palakasin mo sila, Panginoon. ay piling mo, And then magsisi. O Jesus. Kaya And then magsisi. And then magsisi. at sa'yo ay Puspusin mo sa Lord ang Espiritu mo. And then magsisi. Palakasin mo sila. Patipayin mo ang kanang panampalataya. Hindi ko ang fire ng makapiling ka In the name of Jesus. upang muli Receive power. mayakap ka, Receive power. upang Receive Holy muli Spirit. mayakap Receive Holy Spirit. ka. Ayaw na at sa'yo ay sasamba. Kaya nais ko ay magsapiling ka upang muli mayakap ka. Upang muli Receive power. mayakap ka. Yes, Lord, hallelujah. In the name of Jesus. Receive power. Power of Jesus. Power of God. Receive healing. Receive miracle. Receive deliverance. Receive power. Ay makapiling ka upang muli mayakap ka, upang muli mayakap ka. Kaya Pagpasin mo sa lahat ng Espiritu. Palakasin mo sila pa. Lagyan mo sila ng passion sa paglilingkod. Lagyan mo sila ng passion sa paraban. Kaya Lagyan mo sila ng passion sa paglilingkod. Diyos ko In the name of Jesus. In the name of Jesus. ay makapiling ka Oh, hallelujah, hallelujah. muli Fire. mayakap Receive fire. Receive fire. Receive Holy Spirit. mayakap ka. Pagpalain mo lang sa mga puso naman. Espiritu mo. Punuin mo kami ng kakalakan mo. Samba Punuin mo kami ng pananampalataya. kaya
touch mo ang puso namin. ay makapiling ka Yes! Hallelujah, hallelujah. upang muli mayakap ka. Hindi mo anointing lang, Lord. Upang Ang muli power ng Panginoon. mayakap ka. Kaya Lord, in the name of Jesus. at sa'yo ay sasamba. Kaya nais ko Receive fire. ay Receive fire. makapiling ka Fire. upang muli mayakap ka. Fire. Upang muli Fire. mayakap ka. Upang muli mayakap ka. Patibayin mo ang aming Upang pananampalataya. muli mayakap ka. Punuin mo kami ng Upang Espiritu mo. muli